Nagulat daw siya kasi yung kaibigan niya raw na yon lumipat na ng trabaho, kasama niya raw sa trabaho dati. Bigla na lang daw siyang kinontak ni dealership. Siya raw ang sinisingil sa sasakyan na hindi niya naman ginagamit. Yung pala, yung kaibigan niya na kakosain niya, hindi na nagbabayad ilang buwan na. Ngayon siya ang sinisingil, hindi na raw makontak ng dealership eh. Yun! Baka may mga tanga. Minsan hindi nagbabagal dito sa parking. Dapat lagi kang mag-ingat sa pagdadrive. Mahirap ma-aksidente dito. Yung mga rito, mga collision dito sa Canada. Mga grabe, laging mga parang warat lagi yung makikita mo dyan, yung meron pa ayusan dyan, laging warat yung. Sa Pilipinas parang defensive driving tayo, yung parang laging, kasi maraming mga sumisingit ganyan. Ngayon yung mga tayo sa Pilipinas, tayo laging parang tamang hinala sa daan na nako baka dumiretso to, yung mga ganyan. Dito hindi, kasi alam ng tao dito yung yung mga road signs ganyan, sumusunod talaga yung mga tao dito. Kaya pagka merong isang tanga na hindi sumunod, warat talaga. Kunyari yung mga stop signs dito, mga ganyan, sinusunod yan. Di tulad sa Pilipinas kasi masyadong pasaway yung mga Pilipino eh. Dito pagka hindi ka umistop dyan, yung mga pasalungat na na sasakyan, dire-diretso talaga yan. Hanggat walang stop sign, hindi hinto yan. Ikaw, hindi ka nag-stop sa stop sign, ayun, bang! Yun lang. Tapos syempre napanood nyo na yung sa lower house, sa Congress. Grabe no, patuloy ang flood control drama ng Pilipinas. Diyos ko po. Nakakatawa yung nangyari kay Jinggoy no? Naging meme tuloy. Ano sabi niya? Sabi ni Marcoleta sa kanya, nagtanong siya kay Bryce ba yan? Sabi niya, ay hindi, kay kay Diskaya pala niya tinanong yan. Meron ba senador dyan? Sabi niya wala. Biglang sabi ni Marcoleta, safe ka na. Kako, puta. Tangina ko, ako si Jinggoy, maasar ako eh. Tangina, out of yung joke ang puta, sira ulong Marcoleta. Tapos ang nakakatawa yun, yung kagahapon na nangyari na nga sa Congress, sa lower house. Biglang kinukot pa talaga ni Bryce yung yung hindi po siya safe dahil kasama po siya sa mga sa mga tumatanggap ng pera. Yari! Isipin mo yun, ang laki ng kinikickback pala ni Jinggoy. Bilib din ako sa mga tangang bumoto kay Jinggoy eh, di ba? Isipin niyo yun. Na yun eh, convicted na yun sa sa plunder, di ba? Tapos nanalo pa. Tapos ngayon, dinoble pa. Meron na naman siya magiging bagong kaso kung mapatunayan to. Anak talaga naman. Matuto na tayo mga Pilipino. Diyos ko pa ako, hindi ko binoto yan. Kasi alam ko may mga kaso dati, hindi ko na binoboto yan. Kasi ganun na sila. Sila Bong Revilla, di ba yung mga yan? Huwag kayong magpapadala sa nila, yung mga papogi, yung mga budots-budots, yung mga sayaw-sayawan nila, yung bigay ng magkanong ganito. Nyari kayo, tumanggap kayo ng kalaki-laking magkano? 500, 1,000. Kita nyo, pagka nanalo naman yung mga yan, hindi lang doble, hindi lang triple yung kukunin yan sa inyo. Yung mga politikong pulpul na yan. Grabe nga yung mga yung nangyayari ngayon sa ang daming binunyag nung Bryce. Maganda yan bago siya makulong. Redemption arc ni Bryce. At least kahit papaano pagkakakulong niya, magkaroon na makabuluhan. Makatulong man lang sa pag-usad ng mga nangyayaring kabulastugan diyan sa sa Pilipinas, sa gobyerno. Tama lang yan. Laglag niya na. Wala, turuan na sila ng turuan no? Hindi na nila alam kung anong nila, saan sila pepwesto. Pare-pareho naman guilty ang mga yan kaya okay lang yan, magturuan na sila. Magkaalaglagan na. Yung mga Diskaya, wala yan, yari yan. Puta, nagsalita nga si Biko no? Ang magnanakaw,
asawa ng sinungaling, sabi niya. Wala, ginisa si si Curly ba yun? Curly Discaya sa Dower House. Nabubuking na siya sa sarili niyang bibig. Nagkakanda, gulo-gulo na yung istorya niya. Yari yan. Sana lang merong mangyari diyan sa ginagawa nila na pag-iimbestiga. Sana merong makulong. Nakita niyo yung kumpul na pera yung kumpul na pera sa table. Puta, tignan nyo. Tax nyo yun. Yun yung pinagkakahirapan nyo magtrabaho. Tangina, pinangwawaldas lang ng mga animal na mga BGC boys sa casino. Ayop na yun. Makakaasar no? Tangina, haba na naman itong intro. Gusto ko lang pahapyawan sana kahit papaano, para kung kayo hindi nanonood ng balita sa Pilipinas, at least kahit papaano may alam kayo, di ba? Dahil ka Brown Boy. Kaya si Brown Boy, wala magawa niya sa trabaho, yan lang pinapakinggan ko. Ewan ko, pagka tumatanda ka yata talaga ganyan na yung yung mga pampalipas oras mo, makinig ng balita. Kaya naiintindihan ko na yung airpat sa airmat ko dati. Pagkahapon nanonood ng TV Patrol. Anyway, ang gusto ko talagang ikwento sa inyo, para na meron tayong bagong pagkwentuhan. Hindi, kasi to, ayoko na lang ibulgar. Actually, ko siya, dati pang kaibigan ko dito. Nauna siya sa akin dumating dito. Basta mga ilang taon siyang nauna sa akin na pumunta rito. Meron siyang bad experience about sa yung sa pagtulong sa kapwa. Kasi di ba pag alam mo mga Pilipino, mga mga matulungin tayong matulungin tayong diamak Itong kaibigan ko na to, sabi niya, nagsimula lang daw din yun sa kaibigan niya na kasi parang close friend sila, ganyan. Kakarating lang ng kaibigan niya na yun, siya medyo matagal na. PR na siya. Tapos yung kaibigan niya na yun na bago, TFW, temporary foreign worker pa lang. Ngayon gusto na raw kumuha ng sasakyan. O nangyari, pagka temporary foreign worker ka kasi, hindi agad makakuha ng sasakyan dito, yung magkukuha ka ng hulugan na sasakyan. Ngayon, pagka kukuha ka ng sasakyan mo at di ka pa PR, kailangan mo ng co-signee. Yung parang may assurance yung dealership na meron silang hahabulin kapag kukuha ng sasakyan na hindi pa permanent resident, may hahabulin sila, ganyan, co-sign. O ngayon, yan. Nag-co-sign siya sa isang sasakyan sa kaibigan niya. Ang problema, siguro mga ilang taon daw lumipas, nagulat daw siya kasi yung kaibigan niya raw na yon lumipat na ng trabaho, kasama niya raw sa trabaho dati. Bigla na lang daw siyang kinontak ni dealership. Siya raw ang sinisingil sa sasakyan na hindi niya naman ginagamit. Yung yung kaibigan niya na kakosain niya, hindi na nagbabayad ilang buwan na. Ngayon siya ang sinisingil, hindi na raw makontak ng dealership Tapos di siya na kumontak. Nalaman niya lumipat na pala ng province. Tapos ang masama pa nun, lumipat ng province, hindi siya sumasagot sa kanya. Ngayon siya binabalikan nung dealership. Sabi niya, bakit ako yung sinisingil? Ganun talaga. Ikaw ang sisingilin ng dealership pagka may nangyaring ganyan. Himala daw sumagot sa kanya, parang sinagot lang kung bakit hindi na siya nagbabayad, ganyan. Kasi nga raw yung kaibigan niya, sira na rin naman daw yung credit score. Tapos wala, kulang-kulang yung kanyang perang panggastos. Kaya hindi niya na rin daw binabayaran yung sasakyan. Sabi niya nga nung tropa natin. Sabi niya, sana binigay na lang sa akin yung sasakyan at ako naman din yung magbabayad. Ngayon daw ayaw na rin ibigay. Ayaw na raw ipaalam kung nasaan. Anak ng beklog. Meron pala mga nangyayaring ganyan dito sa Canada, no? Kaya kung ako sa inyo, kahit pa sa rin yan pala, kunyari balak nyong bumili ng bahay, kung nakakusain ka sa isang tao, bawas din yun sa sa loan value na makukuha mo para bumili ng bahay. Kung kunyari ikaw naman nagbabayad pa ng isa pang sasakyan, tapos nag-co-sign ka, ina-assume ni bangko na as if dalawa yung binabayaran mo sasakyan.
Ganun yung ano pagka naka-cosign ka. Kaya kung ako sa inyo, wag niyo nang i-ano na mag-cosign. Kasi baka magaya, saka pinaka point ko rito, baka magaya kayo dun sa ano, tropa natin na ngayon namumblema na nagbabayad ng sasakyan na wala naman sa kanya yung sasakyan, di ba? Eh may mga nag-advise na rin naman daw sa kanya na kung paano habulin. Hindi ko alam kung anong balita na. Para tuloy ako si Christy Permin, no? Puro chika minute, no? Pero yun lang, na para lang meron tayong magandang kwentuhan. Tamang update, no? Balita sa Pilipinas, tapos chismis, yung mga ganyan. Ganyan lang mga content natin, di ba? Sige na. At malapit na rin ako sa ano, trabaho ng aking asawa. Ha? Like, share, subscribe yung mga, alam niyo na yun eh. Sige na, paalam.